songbook sa page na Love Lifted Me. Sa email po ang pangalan. Ready, see, I was singing, here and sing, far from the peaceful shore, very deep, the steady deep, sinking to rise no more. And the master of the sea, heard by his very cry, from the waters lifted me up safe, Love lifted me, love
77. Si Amen po, magdala. Ready, sing! Okay, amen sa mapagpalang gabi sa ating lahat. Okay na yung live trend? So, sa mapagpalang gabi sa ating lahat. So, are you happy tonight? Salamat sa Diyos. And natapos din ang month of March, no? Anong date na ngayon? April o April 1 na. So, purihin ang Diyos. Kayo ba ay nagpapasalamat na nakaabot tayo ng April 1? Okay, buksan natin ang ating mga Biblia dito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 14. Bible nyo. Bible nyo. Daan Bible nyo. Meron? Hindi, isa-isa. Yan, no? Marami tayong Bible dyan, no? 2 Corinthians chapter 5 verse 14. Sige. So, sa ating mga announcement, tuloy natin isali sa prayer ang bawat isa na may karamdaman, no? Especially yung aming mama. Tapos yung bawat isa, no? Lalo na puso ngayon ang mga sakit dahil sa mainit na panahon. At yung ating Sport Fest, no? Excited na ba kayo sa Sport Fest natin? Yeah. So, pag-pray natin yan, ha? Marami tayo nawang maikayat na kabataan. At ganun din sa ating dyan, sa DBBS. Tapos, salamat sa Diyos na naumpisahan din natin yung
pagdadala ng grocery items. Ayan, may mga nagdalang toyo, may mga nagdalang corned beef, tsaka ano ba yan? Sardinas. Salamat sa Diyos. So, yung iba naman nakakahabol, di ba? Wala pa tayo next ngayong month, no? Wala pa. So, yung next Sunday natin is suka. Suka. Suka pala yung ano. Mamaya, Andre, yung suka dalhin mo, ha? Suka yung ano. So, aware kayo sa ano, ha? Aware kayo sa tawag dyan, expiration. Kasi merong sardinas na ano, expiration niya 2027 August. Oo, so hindi ko alam kung sino nagdala noon, pero aware lang kayo sa ano, sa expiration. Although na ano, may ano naman yun, di ba? Advance yung expiration eh. Di ba? Sasabihin nila ngayon, pero ano pa pala, within 2 months pa mahigit. Pero mas maganda na yung mas malayo, no? Kasi giveaway natin yan eh sa mga tawag dyan, sa mga missionaries natin, sa mga missionaries ng mga kapatira natin sa mga missionaries sa October, sa mission anniversary natin. Okay? Tapos yung ating mga commitments, tapos yung sa Sunday, yun na naman ang ating bigayan sa ating mga commitments. So patuloy natin yan isali sa prayers, tapos yung ating church building project. Okay? So, 2 Corinthians chapter 5, verse 19. Sa mapagpalang gabi sa ating lahat, yan din sa mga nanonood, yan sa live. Magandang gabi po sa ating lahat. 2 Corinthians chapter 5, verse 19. At salamat din sa Diyos sa mga naturuan kanina. So, kanina ay doon tayo nag-soul winning dyan kila sa mga taga-lalapak, no? Salamat sa mga nasiran natin, mga bagong tumanggap, mga prospect. Okay? Chapter 5, verse 14. 2 Corinthians 5:14 pala. Sige, sabay-sabay natin basahin. Say amen kung nakita na natin. Basahin natin sabay-sabay. Ready? Go. For the love of Christ constraineth us, because we thus judge that if one died for all, then we're all dead. So, ang mensahe ng Panginoon sa gabang ito is, for the love of Christ constraineth us. Pag sinabing constraineth us, ito yung ano, pumipilit sa atin. Ibig sabihin, ito yung nagtutulak sa atin. Okay? So, tayo manalangin. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sa oras na ito. Salamat, Lord, sa mga kapatiran na nandito ngayon at sa mga wala. We're praying for them na kung ano man ang kanilang mga pinagdadaanan, ingatan niyo po sila, gabayan niyo po sila. And maybe next services ay muli po namin silang makasama. At Lord, lalo na sa mga may karamdaman, mga kapatiran dito na may karamdaman, kapatiran sa BBC Muson, sa bawat isa sa amin, Lord, kayo po ang patuloy na magpagaling at bigay ng kalakasan upang patuloy po kaming makapaglingkod sa inyo. Especially to sa bagong baby, na si Baby Ella, yung sa baby ng aming kapatid, Lord. Ingatan niyo po at kayo po patuloy na magpagaling, Lord, sa kanya pong karamdaman, Panginoon. Salamat na marami at dalangin po namin ang Diyos, pag Espiritu po maging sa amin, magpaunawa at magpaalala, patungkol po sa inyong salita. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, so maaari na po ang bawat isa, no? So, when we say constrained, tinignan ko sa dictionary yan. Pag sinabing constrained, ibig sabihin to pressure or to force. So, ano nga pag sinabing force? Ibig sabihin, kumbaga to push. Tama? Hikayatin, compel, ibig sabihin pilitin. So, ibig sabihin, pag sinabing for the love of Christ constrained us, ibig sabihin, ito yung nagpupush sa atin. Tama? Kaya nga, kung meron mang pag-ibig na dapat magtutulak sa atin, ay yung pag-ibig ng ating Panginoon. Amen? So, makikita natin dito sa binasa natin sa 2 Corinthians chapter 5. Okay? Verse 14. Makikita muna natin dyan yung verse 11. Bago tayo sa verse 14, atras lang kayo dito sa verse 11. Sabi dyan, knowing therefore the terror of the Lord, we persuade men. So we know, pag sinabing terror of the Lord, ibig sabihin, ito yung hinanda ng Diyos na katakot-takot.
Yan ang pag sinabing terror. Ibig sabihin, katakot-takot. So, ibig sabihin, ang Diyos pala ay meron din siyang hinandang bagay na katakot-takot. So, what it means to say the terror of the Lord? So, it means hell. Okay? Ano ba sa Tagalog ng hell? Impyerno. Tama? So, yun yung katakot-takot na bagay na inihanda ng Diyos para sa mga taong hindi sumampalataya at hindi tumanggap sa Kanya. Kaya nga sabi dyan, knowing therefore the terror of the Lord, we persuade men. Pag sinabing we persuade men, ibig sabihin, hinihikayat natin yung mga tao. We persuade, ibig sabihin, pinipilit natin yung tao, hinihikayat natin yung mga tao, dahil may terror of the Lord. Ano yun? Yung impyerno. So makikita naman natin na ang impyerno, yan yung lugar ng mga makasalanan. Actually, lahat tayo ay papunta sa impyerno kasi makasalanan tayo. Tama? Pero dahil sa niligtas tayo ng Diyos, at naging anak tayo ng Diyos, so the question is, how about the others? Paano naman yung iba na hindi nakakatiyak ng kaligtasan? So pag sila namatay, sa impyerno sila pupunta. So the terror of the Lord yun. That's why we persuade men. Hinihikayat natin yung mga tao. Tapos sabi dyan, but we are made manifest unto God, and I trust also are made manifest in your consciences. Verse 12, for we commend that ourselves again unto you, but give you occasion to glory on our behalf, that ye may have somewhat to answer them which glory in appearance, and not in heart. Tapos pagdating sa verse 14, for the love of Christ constraineth us. Okay? So, matindi po kapag ang pag-ibig ng Diyos ang kumilos. Amen? Sa mundong ito, iba-iba ng pag-ibig ang mga tao ngayon. Di ba? Makikita natin sa John chapter 3, yung sinabi doon na and this is the condemnation that Christ came into the world, and men love darkness rather than light, because their deeds were evil. So makita natin na ang pag-ibig ng sanlibutan ito, karamihan, mas mahal nila yung kadiliman. Tama? Ibig sabihin, mas mahal ng tao ang paggawa ng kasalanan kaysa sa paggawa ng kabutihan. Okay? Kaya ang mundong ito, sabi ng Biblia, ay masama, punong-puno ng kasalanan. Kaya ang mundong ito ay madilim. Tama? Yung sinabi ng Biblia na mas mahal ng tao yung kadiliman kaysa sa liwanag. Eh, totoo naman yan. Tama? Tapos, sinabi din ng Biblia sa Matthew chapter 24, na ang pag-ibig ng tao ay nanlalamig na. Tingnan nyo sa Matthew chapter 24. Matthew chapter 24. So this is one of the famous chapter pagdating sa end times, pagdating sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. So makita natin dyan yung mga yung mga signs ng pagbabalik ng Panginoon. At isa na dyan yung nangyayari sa panahon natin ngayon, yung matinding gera. Tama? At mukhang lumalala. Tama? So, hindi lang sa Middle East, nangyayari din yan sa iba't ibang lugar, at posible na mangyari talaga yan all over the world. Okay? Tapos sabi dyan sa verse 12, tingnan nyo. Verse 12. Dahil sa mga nangyayaring ito, sabi sa verse 12, and because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. So kanina, nabasa natin, or nabanggit ko sa inyo yung John chapter 3, yung pag-ibig naman doon ay mas mahal ng tao ang kadiliman kaysa sa liwanag. Tapos pagdating naman dito sa isang uri ng pag-ibig ng tao, dito sa Matthew 24, sabi dyan, because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Ang pag-ibig ng karamihan ay ano yun? Sabi, wax cold. Ibig sabihin, nanlamig. Okay? Totoo naman yan. Dito makikita nyo yung iba't ibang senyales ng pagbabalik ng Panginoon. At isa na dyan yung gera. Ayan, sabi sa verse 6, so, and ye shall hear of wars and rumors of wars. So alam nyo ba, bakit nangyayari yung mga ganyang gulo? Isa lang ang ibig sabihin yan. Dahil yung pag-ibig ng mga tao sa isa't isa ay nanlamig na. Isipin nyo kung ang pag-ibig ng mga tao ay nananatili sa bawat isa, walang gulo. Tama? Kung ang bansang ito
mahal nila yung bansang katabi nila or kung saan-saan man all over the world, walang mangyayaring gulo. Tama? Pero bakit nangyayari yung mga ganyan? May gera. Simple lang. Kasi yung pag-ibig ng bawat isa ay nanlalamig na. Now, ano ang dahilan? Eh, sabi dyan, verse 12, because iniquity. Ano ba iniquity? Kasalanan. So, ibig sabihin, mga kapatid, kasalanan lang talaga ang magpapalamig sa pag-ibig ng tao. Ibig sabihin, pag-ibig natin sa Diyos, pag-ibig natin sa kapwa, at bakit gumugulo ang mundo? Dahil sa iyong pag-ibig ay nanlamig na. Diba? Kahit saan naman yun eh. Kahit sa pamilya. Pag nanlamig na ang pag-ibig ng isa't isa sa pamilya, pag pumasok ang kasalanan dyan, masisira. Tama? Kahit sa eskwelahan. Pag nanlamig na ang pag-ibig sa isa't isa, may gulo din dyan. Sa gobyerno, namumuno sa gobyerno, bakit magulo? Bakit may mga corruption? Bakit ang gulo ng panahon natin ngayon? Simple lang. Dahil nanlalamig na ang pag-ibig. Amen? Nanlalamig na. At meron din namang uri ng pag-ibig na sinabi ng Biblia, these people honoreth me with their lips, but their heart is, nalala niyo ba yun? But their heart is far from me. Saan nga yun? Yung sa ano yun eh? Yun natin sa Mark ba yun? Yung nasa tradisyon, di ba? Sa Mark chapter 7. Ayun, parang ganon. 7:9 ba yun? O, nabasa rin natin yun eh, about yung preaching about sa tradisyon. Mark 7:6. Ayan o. So, napansin nyo na yung iba't ibang uri ng pag-ibig ng tao. Sa sa John, pinakita doon na mas mahal ng tao ang dilim kaysa sa liwanag. Tapos pagdating naman sa Matthew, nanlalamig ang pag-ibig ng bawat isa dahil sa kasalanan. Tapos pagdating dito naman sa Mark, ibang uri naman ng pag-ibig ito. Verse 6, sabi dyan, and he answered and said unto them, well, as I had said, Isaiah prophesied of you hypocrites, as it is written, these people honoreth me with their lips, but their heart is far from me. Isa yan sa katotohanan sa pag-ibig ng tao ngayon. Sabi dyan, these people honoreth me with their lips. Maraming tao ngayon, ang bukang bibig lang nila ang Diyos. Pero ang puso nila ay wala na talaga sa Diyos. Eh sabi ng Panginoon, alam naman natin na ang Panginoon ay omniscient. Ibig sabihin, He knows all things. So alam ng Diyos kung sino yung mga tunay na nagmamahal sa Kanya. At alam ng Diyos kung sino yung mga hindi nagmamahal sa Kanya. Kaya nga sinabi niya, itong mga taong ito, naggumagalang or nagsasabi lang sa akin ng magaganda sa pamamagitan ng kanilang bibig, pero yung kanilang mga puso ay malayo sa akin. Sa panahon natin ngayon, ganyan eh. Tingnan nyo ang tradisyon ngayon. Ewan ko, nakikita nyo sa internet yung sa Facebook, iba't yung mga binibidyohan pagdating sa mga tradisyon ngayon, yung penitensya, mga lang talaga eh. Makikita mo na hindi talaga pag-ibig ang umiiral. Tama? Tapos nagiging kalukuhan na lang. Di ba? Yung mga pinagkahampas, gumaganti. Di ba? Kasi nasasaktan nakita niya. Pero isa na nagbubuhat ng krus, Tapos nakita mo yun, Ibo? Bubuhat ng krus, Facebook. Tapos Tapos mayroong isang nakaitim na sinampahan yung krus, bumigat. Tapos nung bumigat, inalis niya yung cross, tapos hinanap niya yung tinanggal niya yung hinanap niya, sinipa niya yung Grabe, no? Tapos ang caption pa doon, holy kick. Banal na sipa daw. Grabe, no? Tapos meron pa isang isa pang hinahampas. Napalakas yung hampas. Doon napalakas yung hampas, tumayo yung hinampas, sinapak yung makikita niyo yung kalukuhan lang talaga yung tradisyon na yan. Tama? Sinasabi ng Biblia, these people honor me with their lips. Tingnan niyo ang mga tao ngayon, bukang bibig, Diyos, Diyos. Lalo na yung mga pabasa na yan. Hindi ko alam, naman nyo ba yung mga pabasa? No? Narinig niyo. Pero alam niyo kung saan ako bilib? May blending. Nagbe-blend yung boses ba? Yung matanda na soprano.
Tapos may matanda na alto. Di ba? Diyan, pag dumaan ka dyan sa bayan, papuntang palengke, meron dyan eh. Lakas. Dito rin. Tapos dito rin kanina. Sabi ko, ang galing naman ng mga manang-manang, no? Na-blend pa nila. Pero hindi ko alam kung anong salita yun eh. Ilocano ba yun? Yung kanta nila? Ilocano? Hindi ko maunawaan kung Ilocano ba o Latin or ano ba. Naunawaan nyo ba yung mga kanta? Yung inaano nila? Siguro yun, no? Ibang lingwahe. Pero mapapansin nyo, walang nagkaganon ng mga kabataan. Karamihan dyan mga manang-manang. Kasi nga, ano lang yan eh, kumbaga, nakasanayang tradisyon. Na yung mga ganyan, wala sa Bible yan. Diba? Tapos karamihan ngayon, bukang bibig ang bukang bibig ang Diyos. Diba? Nung nag-solwining kami doon kanina sa Lalapak, meron doon tatlong tatay. Sama ko si JD noon eh. Tapos habang nagtuturo ko si Ibo, sabi ko kay JD, tara JD, hindi tayo. Doon kami. Punta namin, may tatlong lalaki, tatay, parang mga may edad na. No? Kasi nakalimutan ko yung pangalan eh. Pero ano yun, malapit lang sa inyo yun. Tabing lang. Tapos, sabi ko, magandang umaga po, magtuturo po kami ng salita ng Diyos. Tuturo po kami about sa Panginoon. Sabi ng isa, ay saktong-sakto pastor kasi ngayon, Semana Santa ngayon. Diba ang tao, totoo yan, pag Semana Santa, bumabait ang tao. Diba totoo yan? Hindi mo makikita sa kanya nag-aaway. Kasi nga, yun daw yung pag-alaala. Ang pag-alaala na kailangan this week ay dapat mabait tayo. Kailangan ganito. Pero pagkatapos ng Holy Week, asan na? Diba? Sabi niya, sakto yung pastor. Kaya nung tinuruan namin, ayun, salamat sa Diyos, tumanggap. Meron din naman isa na sige pastor, pero pero wag niyo babanatan yung relihiyon namin na gumanong bigla. Kasi Katoliko. Di ba? Sabi ko, wala pong problema kasi kasi kumbaga sasakyan natin yung sasakyan natin yung tradisyon nila. O i-divert natin kasi ang alam nila sa panahon ngayon, di ba? Ang Panginoon napako sa cross, di ba? So, dinivert natin sa ganon. Kaya nakinig sila. Kasi akala nila, babanatan natin yung religion nila. No? Pero yung tatay, maraming tanong eh. Maraming tanong yung tatay, tapos medyo inaano ko na eh. No? Kinakat ko na. Tapos pag alis ko, sabi ko kay JD, tama yung JD, cut natin agad kasi kapag maraming tanong at i-entertain mo, sayang yung oras. Ang mahalaga doon, tumanggap sila sa Panginoon. Kasi kapag daming tanong, masasayang yung oras. Tapos yung tanong na malalim na, malayo na sa topic. Sabi ko, ang mahalaga, tumanggap sila sa Panginoon. Nawa, totoong tumanggap sa Panginoon. So, iba ang sanlibutan ngayon. Sabi ng Bible, these people honored me with their lips. Sa panahon ngayon, maraming taong mababait, maraming taong mukhang bibig ang Diyos. Pero sabi ng Bible, but their heart is far from me. Pero yung mga taong yan, malalayo naman ang puso. So nakita nyo yung iba't ibang uri ng pag-ibig sa panahon natin ngayon. Pero isa lang ang mangingibabaw dyan, mga kapatid. Yung pag-ibig na galing sa Diyos. Amen? So, ibig sabihin, kung meron mang pag-ibig na dapat meron tayo, yung pag-ibig dapat ng Panginoon. Alam nyo kung bakit? Kasi iba talaga kapag ang pag-ibig ng Diyos ang kumilos sa buhay natin. Isipin nyo kung paano tayo minahal ng Diyos. Di ba sabi ng Biblia, Christ loved the church and He gave Himself for it. Dahil sa pagmamahal ng Diyos sa church, sa atin, binigay niya yung buhay niya. At sabi pa ng Biblia sa Philippians chapter 4. Chapter 4 ba yun? Tingnan natin. Yung let this mind be in you. Hindi ako nagkakamali. Saan nga yun? Colossians ba yun? Check lang natin ha. Ayun. Philippians 2.5. Ayun. Sabi dyan, Philippians 2.5. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who,
being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant. Isipin nyo, because of his love, siya ay Diyos na nagkatawang tao. Sabi nga ng kanta, He abandoned His throne and His kingdom above. Iniwan niya yung comfort zone niya. Dahil sa pag-ibig niya sa atin, He became a servant. Okay? Sabi dyan, no? He is not equal. Thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation and took upon him the form of a servant. Sabi dyan, no? And was made in the likeness of men. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Kaya nga, yung tao na siya ay Diyos na nagkatawang tao, nakaranas talaga siya ng buhay tao. Kung paano yung pamumuhay natin dito, naranasan niya rin yung dati. Naranasan niyang kutsain siya. Naranasan niyang, marami siyang naranasan eh. Tingnan niyo sa verse 8. And being found in fashion as a man, He humbled Himself and became obedient. Ito tignan niyo, what's next? Became obedient unto death, even the death of the cross. Sipin nyo, no? He became obedient. May narinig nyo, may naghahampas, no? He became obedient unto death. Isipin nyo, dahil sa pag-ibig niya, hanggang kamatayan, sabi niya, no? Even the death of the cross. Tapos saan pa yung sinabi niya, no? Sabi ng Biblia, despising the shame. Saan nga yun? And He sat down at the right hand of the throne of God. Talagang yung hiya, tiniis niya yun. He despised the shame dahil sa pag-ibig niya sa atin. So alam nyo, nakakalungkot lang, no? Parang unfair, no? Kasi ganun tayo minahal ng Diyos. Tapos pagdating naman sa tao, ganun-ganun na lang natin baliwalayin ng Diyos. So it's unfair to God, tama? Pero buti na lang, dahil sa pag-ibig ng Diyos, tiniis niya tayo, talagang binigay niya yung buhay niya para sa ikaliligtas natin. So, what's next? Dahil sa ligtas na tayo, anak na tayo ng Diyos, dapat ang mananahan din sa atin at ang magpupush din sa atin ay ang pag-ibig ng Diyos dapat. Amen? Kasi, huwag tayong umasa sa sarili nating pag-ibig. Sabi ng Biblia, the heart is deceitful above all. Most of the times, mararamdaman natin na parang hindi natin mahal ang Diyos. Most of the times, mararamdaman natin na ang pag-ibig natin nasa mga material na bagay, nasa sanlibutan, nasa mga usos sa sanlibutan. Most of the times, ang damdamin natin ay wala sa church, nasa worldliness. So, ang pag-ibig ng tao ay pabago-bago. Yan naman talaga ang katotohanan. Tama? Na ang pag-ibig natin, kahit tayo ay Kristiyano na, nagbabago talaga ito. Pero kahit nagbabago yung pag-ibig natin, pag-ibig naman ng Diyos ang nagtutulak sa atin, magpapatuloy tayo. Amen? Kasi sabi ng Biblia, for the love of Christ constraineth us. Balik tayo doon. 2 Corinthians chapter 5 verse 14. 2 Corinthians chapter 5 verse 14. So wala nang ibang dahilan, mga kapatid, kung bakit tayo nagpapatuloy dahil sa isa lang ang nagtutulak sa atin, yung pag-ibig. Amen? Pag-ibig dapat na galing sa Diyos, ha? 2 Corinthians chapter 5 verse 14. Kanina, no? For the love of Christ constraineth us, because we thus judge that if one died for all, then we're all dead. So number 1, no? Number 1, bakit ang pag-ibig dapat ng Diyos ang magtulak sa atin? Hindi dapat yung pag-ibig ni Numan, hindi dapat yung pag-ibig natin, sariling pag-ibig natin. Kasi sabi ko sa inyo, ang pag-ibig natin, nagbabago talaga ito. Pero ang mas maganda na i-apply natin, yung for the love of Christ constraineth us. Kasi yung pag-ibig, nakita natin kanina yung halimbawa ng pag-ibig ng Diyos, kung paano siya pinush na magpatuloy. Even the death of the cross. Bakit niya nagawa yun? Kasi pag-ibig, yung pag-ibig niya. So ibig sabihin, ganoon din sa atin. I-acknowledge natin na Lord, yung pag-ibig niyo nawa ang magtulak sa akin. Magpilit sa akin to force yung constraint.
So, ang pag-ibig nyo, Lord, nawa ang pumilit sa akin, mag-push sa akin. Kasi kahit na pagod ka na, kahit na ayaw mo na, pero bakit ka nagpapatuloy? Kasi yun nga ang nagtutulak sa atin. Amen? Sa soul winning, most of the times na parang ayoko na mag-soul winning, nakakapagod, ang init, masakit sa ulo, parang ayoko na. Pero bakit parang merong nag-aalab sa puso ko na parang hindi ko kayang pigilan kahit na ayaw ko mag-soul winning? Kasi yung pag-ibig ni Kristo ang nagpupush sa atin. Minsan, isipin mo na, ayoko na, napagod. Pero maya-maya, sige, lalabas ako, mag-soul winning ako. Dahil sa pag-ibig ng Panginoon. Amen? Dahil sa pag-ibig. So number 1, it helps us to remain. Yan. It helps us to remain. Kaya pala, pag-ibig ng Panginoon ang dapat magtulak sa atin because it helps us to remain. Kaya tayo dito pag sinabing remain, manatili. Okay? So, dito sa church, o dito sa atin, habang tayo ay naglilingkod sa Panginoon, mas mainam po na nananatili tayo dito sa gawain ng Diyos. Kasi ang nagtutulak o nagpupush sa atin, yung pag-ibig ng Diyos dapat. Amen? Kailangan pag-ibig ng Diyos talaga. Kasi kapag pag-ibig sa iba, pag-ibig ni Numan, hindi tayo makapagpatuloy. Amen? Amen? Dapat pag-ibig lang ng Diyos. Kasi kapag ibang pag-ibig ang dahilan, bakit tayo nagpapatuloy? Wala. Amen? Bukas makalawa, wala na yan. Tama? Kaya kayo mga young people, kaya kayo nagpapatuloy dito, dapat pag-ibig ng Diyos ang dahilan. Hindi yung pag-ibig kay kanino Yung pag-ibig na, di ba? Dapat pag-ibig talaga ng Diyos. At hindi kayo nagpapatuloy dito kasi, ay, may gusto ko dito. Diba? Hindi dapat ganon. Ay, may gusto ko sa Kanya. Paano pag nawala siya? Wala ka rin. Di ba? Pero kapag ang pag-ibig ng Diyos ang dahilan, kahit na minsan mawala man yung kaibigan natin, ayaw man magsimba, kasi yan lang kalungkot Di ba? Na, tara church ka. Ay, pag pag sumama si ganito, pag sumama, ibig sabihin yung nagtutulak sa kanya na magpatuloy, yung kaibigan niya. Tama? Pero hindi dapat ganun mga kapatid. Dapat yung pag-ibig pa rin ng Diyos. Amen? Hindi yung iba, hindi yung maling pag-ibig. Ang dahilan, bakit tayo nagpapatuloy? So it helps us to remain. Kaya pala dapat ang pag-ibig ng Diyos yung nagtutulak sa atin. Kasi yun pala yung nakakatulong na manatili tayo. Amen? Na manatili tayo. Tandaan nyo sa ayaw at sa gusto nyo, mararanasan nyo na manlalamig kayo at parang ayaw nyo nang maglingkod sa Diyos. Pero, sa kabila ng panlalamig nyo, alam nyo kung ano, kaya-kaya nyo pa rin manatili kapag alam mo na yung pag-ibig ng Diyos ang magtutulak sa iyo. So isipin mo na lang, ay, nanlalamig ako, parang ayaw ko na maglingkod sa Diyos. Tapos maalala mo yung pag-ibig ng Diyos kung yung Panginoon nga iniwan niya yung langit para sa akin. Tapos binigyan niya yung buhay niya para sa church. Tapos sabi doon, sumunod siya hanggang sa kamatayan, even the death of the cross. So kung yung Panginoon nga minahal ako at hindi siya nag-give up, isipin niyo paano kung ang Diyos nag-give up. Habang pasan-pasan niya yung cross, tapos nakaranas siya ng hagupit, tinuruan siya, pinugbog siya. Tapos ginawa niya, binagsak niya halimbawa yung cross. Pero sabi, ayoko na. Lord, ang sakit, ayoko na. Ano kaya ang mangyayari sa atin? Malamang at sa malamang, wala tayong kaligtasan. Amen? Amen. Pero salamat sa Diyos dahil sa pag-ibig ng Diyos. Isipin nyo, yun pa lang ang isipin nyo ay, yung Panginoon nga, hindi nag-give up Ako pa kaya, hindi ko naman naranasan duraan ako. Hindi ko naman naranasan hagupitin ako. Pero ang Panginoon, naranasan niya yun. Pero hindi siya nag-give up. Kasi merong totoong pag-ibig ang Diyos. So sa atin, kung meron tayong totoong pag-ibig, kahit na maranasan mo yung hirap, you will never give up. Amen?
Kasi yun yung magko-constraint sa atin. Yun yung magtutulak sa atin na magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Kaya dapat tunay na pag-ibig ha, hindi pag-ibig sa tao, hindi pag-ibig sa kapwa. Although na mahal natin ang isa't isa. Mahalin natin ang kapwa natin, mahalin natin ang church, di ba? Pero ang pinakadahilan at ang pinaka-nagtutulak sa atin na magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon ay yung pag-ibig dapat ng Diyos. Amen? Pag-ibig dapat ng Diyos. It helps us to remain. No? Even if you think it is hard, kahit na sa tingin yung mahirap, tuloy pa rin. Diba? Tuloy pa rin. Ang paglilingkod sa Panginoon, not all the time, ay masaya. Makakaramdam din kayo ng lungkot. Ano ito mixed emotion ang paglilingkod sa Panginoon. Pero isa lang ang mananatili dito. Ano yun? Pag naglingkod ka, sabihin, mananatili ka sa katotohanan. Amen? It helps us to remain. Ano pa? Kapag pag-ibig ng Panginoon na nag-push or nagtulak sa atin, pangalawa, it helps us to realign our lives. Ano yung realign? Ano yung realign? Sa madaling salita, ayusin. Diba? Alam mo kapag totoo mong mahal ang Diyos, ayusin mo yung buhay mo eh. Tama? Kaya sa atin, lalo na ngayong bakasyon, mga young people, pagkakataon nyo ito na ayusin kung ano yung mga dapat ayusin. Huwag kayong mag-isip na, ay, ngayong bakasyon na, pagkakataon ko nang mag-backslide. Pagkakataon ko nang lumayo sa Panginoon. Kung kailan marami kang oras, marami kang time sa Panginoon, tsaka ka naman lalayo. Pero kapag pag-ibig ng Diyos ang mangunguna sa'yo, tutulungan ka niyan para ayusin yung mga dapat ayusin. Amen? Kasi baka mamaya nawawala na tayo sa linya eh. Kaya dapat nasa main line pa rin tayo, nasa linya pa rin tayo na naglilingkod tayo sa Panginoon. Kaya salamat sa Diyos, ito yung nagtuturo sa atin. Amen? Tingnan natin sa John chapter 21. John chapter 21. Katulad ng kay Pedro at sa mga ibang disipulo, di ba tinanong sila ng Panginoon, mahal niyo ba ako? Kaysa sa mga bagay na ito. John chapter 21. John chapter 21 verse yun. John chapter 21 verse 15. Sabi ng Panginoon, no? So when they had done, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonas, lovest thou me more than this? Mahal mo ba ako kaysa sa mga bagay na ito? Ilang beses siyang tinanong? 3 beses yan eh. Tingnan niyo sa verse 16. He said to him again, the second time, Simon, son of Jonas, lovest thou me more than this? Lovest thou me? He said unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. Said unto him, feed my sheep. Verse 17, said unto him the third time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? 3 beses tinanong si Pedro. Sa tingin niyo, bakit kaya 3 beses? Isa sa posibleng rason kung bakit 3 beses. Kasi di ba 3 beses niyang pinagkanulo ang Panginoon? Ay, hindi. Tama ba pinagkanulo? Ayun. Pinagkanulo? Pinagkanulo? Di ba si Judas yun? Betray? Ano yun? 3 beses niyang dininay. Yun, dininay. Di ba tinanong siya, ilang beses pa siya tinanong noon? 3 beses niyang dininay ang Panginoon. Tapos, sa ikatlong beses, tumilaok yung, di ba yung manok? Sa 3 beses na yon, pagdating dito, 3 beses siyang tinanong. So, maaaring may significance yun, no?
Maaaring may significance. Pero sa isang banda, wala naman kasing specific na sinabi, mahal mo ba ako na mas higit dito? Ano yung dito? Ano yung, anong bagay yun? So maaaring tatlo yan. Una, yung trabaho nila. Kasi si Pedro, bago nangyari to, pag binasa niyo yung buong chapter 21, kumbaga meron ditong pangyayaring nag-backslide Kasi si Pedro, ang kanyang trabaho dati ay fisherman. Mangingisda siya dati. Pero nung tinawag sila ng Panginoon, iniwan niya na yun. Iniwan niya yung lambat, iniwan niya lahat. Sumunod siya sa Panginoon, naging fishers of men sila. Pero nung ang Panginoon ay namatay, napako sa krus, Calvario, di ba? Nag-backslide sila. Ano nangyari? Binalikan nila yung trabaho nila. Si Pedro, bumalik siya sa trabaho niya. Kaso nakita nila ang Panginoon, sa madaling salita, yun, Simon Peter, loves thou me more than this. Maaring ano yan, maaring more than this, yung maaring trabaho, or maaring yung mga kasama niyang tao, or maaring yung pagkain nila. Tama? Pero isa lang ang tanong dyan lovest thou me? Mahal mo ba ako? Sa gabing ito, kung ikaw ang tatanungin ng Panginoon, ano kayang masasagot mo? Diba? Yunjiro. Yunjiro, totoong pangalan, diba? Yunjiro ba totoong pangalan? Yunjiro, lovest thou me? Ang sabi ng Panginoon, diba? Andre, lovest thou me more than this? Ang dalawa na yan. Ang mga sigit sa dalawa. Pag nawala sila, magpapatuloy ka kaya. Diba? Yun ang ibig sabihin yan. Lovest thou me more than this? Pero sabi, ang ganda ng sagot ni Pedro, no? Sabi dyan, Thou knowest that I love thee. Galing, no? Alam mo yan, Panginoon. Alam mo. Nung pangatlong beses na, nainis pa siya. Tignan niyo sa verse 17. He said unto him third time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? Peter was grieved. Nainis pa siya. Because he said unto him the third time, lovest thou me? Kumbaga, parang nainis siya na paulit-ulit ang Panginoon. Di ba? Kaya sinagot niya ang Panginoon, Thou knowest all things. Thou knowest that I love thee. Jesus said unto him, Feed my sheep. Sabi ni Pedro, nag-grieve si Pedro Tapos sabi niya, Panginoon, alam mo yung mga bagay. Alam mo lahat. Alam mo na mahal kita. Pero, kung babalikan mo yung kwento, sa tingin nyo, nagre-reflect ba talaga na totoong mahal niya ang Panginoon? Kasi kung babalikan ang kwento, 3 beses niyang dininay ang Panginoon. Tapos sasabihin niya dito sa tanong ng Panginoon, Lord, alam mo na mahal kita. Totoo ba talagang pagmamahal yun? Samantalang nung nagkaanuhan natin, 3 beses niyang dininay ang Panginoon. So doon makikita na maaaring hindi totoo, mahal niya ang Panginoon. Tama? Yung sinabi ng Biblia na, These people honoreth me with their lips. Panginoon, alam ko mahal kita. Alam mo yan, Panginoon. Sabi ng Panginoon, but their heart is far from you. Tama? Sa panahon natin, marami yan Pastor, hindi man ako nakakasimpa. Pero ang puso pa nasa Diyos naman ang puso. Nasa puso ko naman ang Diyos. Maraming ganyan. Marami na akong beses na tao na nakausap na ganyan ang sagot nila. Tara, church ka. So, pasensya na, busy. Pero, ano naman, Pastor? Nasa puso ko naman ang Diyos, Pastor. Hindi naman ako nakakalimot sa Diyos. Silipin nyo, no? Nasa puso ko naman ang Diyos. Pero, ang totoo dyan, pag nasa puso mo talaga ang Diyos, pag mahal mo talaga ang Diyos, susunod ka sa Kanyang mga utos. If you love me, sabi na, keep my commandments. Di ba? Kaya, huwag kayong maniwala dun sa na wala man ako sa church, pero ang puso ko naman ay hindi naman nakakalimot sa Diyos. Lagi naman ako nagpipray, Pastor. Iba ang pagpipray, iba ang pagsisimba. Di ba? Ganun lang yun. Diba? Kaya, simple lang sa gabing ito. Ang nagtutulak sa atin para magpatuloy ay ang pag-ibig ng Diyos. Amen? For the love of Christ constraineth us. Kaya kung parang ayaw mo na maglingkod, parang napapagod ka na, you want to quit because of the problems, because of
parang nawawalan ka na ng gana, di ba? Lahat, kung naranasan mo yan, isipin mo na lang ang Panginoon. He never give up. Amen? At patuloy siya, even the death of the cross. Bakit? Dahil sa meron siyang totoong pag-ibig. So yung pag-ibig na meron siya, yan ang prayer natin, Lord, yung pag-ibig na meron kayo hanggang sa inyong kamatayan. Nawa, yan ang magtulak sa akin sa paglilingkod sa inyo. Amen? Lalo na sa ngayong bakasyon. Mainit ang panahon, pero iba pa rin kapag ang isip mo nasa kaluluwa ng tao eh. Amen? Kaya this summer, no? This summer, tuloy lang tayo sa soul winning. Lahat ng mga tao, marami pa tayong pwedeng maturuan dyan. Amen? Tignan nyo, sabi ng Biblia, isang kaluluwa lang ang maligtas o libo-libong anghel ang nagkakasiyahan. How about 1, 2, or 3? Tama? Kanina, ilan na turuan natin kanina? Nagpas 5 yan, tama? Sipin mo yan, no? Kaya yung bakasyong ito, magiging makabuluhan ito. Amen? Yan talaga ang pinaka number 1 job natin, to win souls for Christ. Tapos, kung meron kayong mga mahal sa buhay na sa tingin yung bakasyon na, imbitahan nyo sila. Tama? Mga classmates nyo, mga wala namang ginagawa sa bahay, wala namang pinagkakaabalahan, imbitahan nyo sa church. Tapos, sunduin nyo. Tama? Kasi bakasyon naman eh. Gamitin natin itong bakasyon na ito na ma-reach out pa ang maraming tao. Amen? So, isa lang ha, the love of Christ. Yan ang prayer natin sa gabi nito. Lord, ang pag-ibig niyo po ang magtulak sa akin. Kahit na ako ay ayaw na, pero nagpapatuloy dahil sa meron kayong pag-ibig na nagtutulak sa akin. Amen? Tayo manalangin ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Thank you, Lord, for reminding us tonight. For the love of Christ constraineth us. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Tayo natin ay tumayo. Tayo po'y manalangin. Okay lang live natin? Okay, off na lang.